Uy guys, kumusta? Ito nga pala ang aking Gorilla setup or Guerrilla setup. Siyempre hindi siya lisensyado, wala siyang permit, wala siyang authority galing sa kanila. Pero siyempre tataka ka na, bakit nga ba tinawag na Gorilla setup yung mga ganito? For me, I think ginawa ko naman yung best ko para maging maayos, no? May mga wires tayo dyan, nakatago sila sa raceway. Gumamit naman ako ng breakers. May breakers din ako dun para sa AC. And may outlet ako, maayos naman. Then mga charger, bull lang siya dyan. Then meron akong ATS para sa paglipat from solar to yung grid. And then meron tayong salasalbat na kable dito, kaya mas salasalbat naman siguro yung Meralco wires niya sa mga poste kumpara dito, no? So in terms of safety, feeling ko naman magagamit ko tong breaker na to para doon, no? Meron din ako mga tawag dito, flexible tube para hindi dagain, yan. So itong setup ko is hybrid inverter pala to. Mr. Hybrid Inverter and 1 kilowatt, 12 volts, blah blah blah. And kaya niya up to 60, hindi pala 40 sa charging current. Okay. So ayun siya. So bakit nga pala siya tinawag na Gorilla? Kasi wala pong idea ang Meralco na may ganito ako sa bahay, no? So tataka lang kasi ako na bakit ko kailangan ng permit, bakit ko kailangan ng building permit kung dito naman ako nakatira. Kailangan ko ng permit sa kanila. Ako naman ang gagamit sa sarili kong bahay, gamit ang sarili kong pera. Ako rin na nag-install. So why permit? Kung safety, syempre we will do our best naman mga ka-DIY, no, na gawing safe ang ating solar since bahay natin to. So kung sa mo in-install yung bahay nyo yan. And kung sakaling hindi safe, ikaw rin na magbe-bear ng consequence, no? Kapag nag-fault, nag short circuit, may something sasabog, bahay mo rin masusunog, which is cost more than sa 100 pesos na mga safety protection gaya nitong breaker. So ano ba yung hinihimutok ng Meralco dyan? Syempre kaya tayo nag-DIY. Yung iba dyan nag-DIY ng kanya-kanyang solar para yung ilaw nila sa gabi, para hindi na siya 24 hours na nakabukas na kumukonsumo sa grid. Nag-DIY sila ng kanya-kanyang battery. Then para sa inverter na lang kukuha ng battery pang ilaw. Then 24 hours na libre kasi may solar naman, charge blah blah blah. So ayun. Pero bakit nga ba sila nagagalit sa ating mga nagdi-DIY? So mainly sabi ng iba kasi daw wala nang nakukuha. Siyempre imbis na alam mo yun, customer nila nag-DIY, wala nang pera. Pero I did some research, no, tungkol sa kung ano yung tinutukoy nilang Guerrilla setup. And in short answer, ang tinutukoy lang po nila dun is yung mga grid tie na solar setup. So kung meron kang hybrid gaya nitong akin, konektado siya, yes, pero lang siya, wala siyang feedback galing dito sa AC input. Input lang talaga siya, hindi siya naglalabas doon, so hindi ako nakapag-export. So as long as yung setup mo is hindi nag-export pabalik sa Meralco, wala po kayong kinalaman doon sa sinasabi nilang Guerrilla setup. Pure off-grid ka, okay po yan. Hybrid inverter mo, may ganyan-ganyan, okay po yan. Pero kung grid tie ka and meron kang net metering, nagfi-feedback ka, nagbabalik ka, nag-export ka ng kuryente papunta sa kanila, tas hindi nila alam or hindi ka dumaan sa tamang proseso nila, ayun po yung tinutukoy nila doon. So itong akin is wala po silang kinalaman dito, no? So safe to. And meron silang pinatupad na batas, yung ERC, na pagbabawal mag-commercialize yung libreng kuryente. For example is meron kang ref, assuming na ref to. So ang ginawa mo is another sample pala, ito battery na lang, katabi lang. So meron kang battery, ito yung solar mo. Then ang ginawa mo is yung kapitbahay mo, i-connecta mo sa solar mo para makalibre sila ng kuryente or babayaran ka nila ng mas murang halaga. So imbes na makinsihan sila sa Meralco, binenta mo sila ng 8. Bawal po yun kasi binibenta mo yung kuryente, and that's commercialization po, no? So yun po yung ayaw din nila. And another way para mabypass yun, meron kang solar. Ito, pagganahin mo yung ref mo gamit ang solar, personal use, walang problema. Kumuha ka ng tubig,
gumawa ka ng yelo sa ref mo na pinapatakbo ng solar. Tumigas yung yelo, then ito na siya. Ibenta mo ngayon yung yelo sa kapitbahay mo. Ang product mo doon is yelo, walang problema yon kasi hindi mo binibenta directly yung kuryente. So gumawa ka ng yelo, ice candy, palamig, magtinda ka ng frozen goods, manok, baboy, kikyam, fishball, and lahat yun galing sa ref na pinapatakbo ng solar mo 24 hours. And yung product mo doon is yung mga frozen goods, hindi na po siya sakop ng ERC. Ngayon, kung gusto mo naman mas masulit pa, is meron dyan mga charging stations ng e-bike, cellphone, tablet, gadget, kung ano mga power banks. Pero medyo gray area yun, medyo yellow flag siya, matitrigger yung ano na, bakit mo binibenta yan? So ang gawin mo, instead, kung meron ka ng tawag dito, existing na business, kunwari coffee shop, pag umorder ng coffee shop, libreng charge ng cellphone. So coffee yung product mo and meron kang libreng charge. Nag-charge yung customer, hindi mo binibenta yung charging kasi libre siya. So wala na po dun yung ERC since free siya, and ang product mo mismo is yung coffee. And yung mga material mo dun sa coffee shop mo is galing sa solar, then coffee yung product mo, hindi na po siya sakop ng ERC. Ang ano lang nila dun is pag direkta mong binenta yung kuryente na na-produce mo galing sa solar, yun po yung ayaw nila. Kasi syempre mas gusto nila na i-export mo sa Meralco, no, para anyway, no hate po sa Meralco, no. Syempre naikinabang din naman ako nun, and Meralco rin po yung grid ko. Ayan, then medyo na-trigger din kasi ako nung nabasa ko yung tungkol sa guerrilla setup nila, no, na medyo hihigpitan daw nila. Ang sakop lang po nun is yung mga nag-export, kasi meron palang mga tao na hindi registered or unauthorized yung pagkakabit ng solar panel, then nag-feedback sila. Kaya yung iba na nag-hybrid inverter, medyo may budget sila pero limited yung alam, or newbie pa lang, nagpa-install bigla, nagbayad ng 200k, 300k, ampera, then installan ng tawag dito, nung installer ng solar, then meron pala siyang kakayahan mag-export, pinagana na, pinuksan ng panel, binuksan ng inverter, okay, gumana na siya. Then nung gumana na, expected nung client is makakatipid na sila ng pera, pero nung chinek nila yung resibo, bakit parang mas matumaas pa? Kasi po, yung feedback na galing sa inverter, dadaan sa wire AC, papuntang grid. Then, ang gagawin nung kuryente is, iikutin pa rin niya yung kontador nyo, pero hindi naayos yung kontador. So, tatakbo pa rin siya na parang kumukonsumo ka pa rin, imbes na nakatipid ka. And dun po nagkakaproblema yung Meralco, no? So, better be kapag mag-grid tie kayo or yung inverter nyo is capable mag-feedback sa Meralco, and yun po yung kailangan yung kumonsulta sa kanila since grid po nila yung connection nyo. Or kung taga Zambales kayo, sa Elco, kung sa Mamorelco, Paelco, Kaelco, Bibico, kung saan man, ko bahala. Ayun po yung concern nila, no. Pero kung hindi naman nag-feedback or nag-export yung inverter nyo, okay na po yan. Parang akin. So, araw-araw nakatipid pa rin naman kami. And since, ayun na, bukas na siya, ikot ko na to. Alright. So, happy savings guys!